Oras na natin ginablang alas 6:56 ng umaga Philippine Standard Time sa pagpapatuloy po ng ating mga balita mga kabayan. Naging matagumpay ang pagresolba sa matagal nang hidwaan sa pagitan ng pamilyang Mangadda at Gumayaw at ng pamilyang Di Maluloy sa Barangay Nesbit, Sayap, Cotabato. Matapos na magsagawa ng interbensyon ang grupo ng Special Task Force on Conflict Resolution na pinangunahan ni MP Muhammad Kili Antao, Member of Parliament Vice Chairman BTA Committee on Public Order, Security and Safety, katuang sina Lieutenant Colonel Edgar B. Batinay ng 34th Infantry Battalion ng 11th Infantry Division, Abdumalo Jeffrey M. Namil, Impost Staff SD Barm at Hadi Abdul Bagaid, Secretary, sa pamamagitan ng bukas sa pag-uusap at mahusay sa pamamagitan ng tinulungan ng mga opisyal ng mga pamilya na tugunan ang kanilang mga hinaing at bumuo ng tiwala at nakatuon upang mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Kiniyag naman na isa sa mga miyembro ng pamilya Mangadda na kanilang pinasalamatan ang mga opisyal mula sa bar maging ang militar dahil sa wakas ay naresolba na ang tunggalian sa pamamagitan ng mga payapang negosasyon, habang inilad naman ng representante ng pamilyang Gumayaw ang kanilang pong pasasalamat sa walang tigil na suporta at walang sawang pagsisikap upang maisulong ang kapayapaan bilang isang nagkakaisang komunidad. Matatandaan ng pamuna ng 34th Infantry Battalion ay pinagsikapan na maisaayos ang lahat kabilang na ang pagbibigay ng seguridad, suporta sa logistic at pagkilos bilang isang neutral na partido upang mapadali ang dialogo. Ang kanilang presensya ay lumikha na isang ligtas at kaayayang kapaligiran para sa mga pamilya upang makisali sa makabuluhang mga talakayan at ang katagumpayan ng interbensyon. Pangkapayapaan na to ay nagsisilbing modelo para sa pagresolba ng mga tunggalian at pagpapaunlad ng mas maayos na kinabukasan sa reyon. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Batinay na natiling nakatuon naman ang 34th IB sa pagsuporta sa mga akbangin sa pagbuo ng kapayapaan at pakipagtulungan sa mga komunidad upang matugunan ang anumang mga hamon sa Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balitang probinsya, inindorso ng Serbisyong Inklusibo Alyansang Progresibo o SIAP Cotabato City Chapter si Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative City Sahara by Dimple Mastura na maging standard bearer ngayong 2025 midterm elections. Ginawa ang deklarasyon sa pangunguna ni SIAP Cotabato City Chapter President Attorney Nagib Sinarimbo kasabay ng kamustahan sa barangay sa Poblasyon 8, Cotabato City. Suportado ni na Cotabato City Vice Mayor Butch Abu, 17 sangguniang panlungsod members, Mother Kalanganan Chairman Dato Bimbo Ayunan Pasawiran, RH11 Chairman Juharto Binangon, RH8 Chairman Alan Arumpak, RH9 Chairman Israel Datukaka, Poblasyon 8 Administrator Sukarno Sima, RH5 Chairman Dino Espino, RH10 Chairman Tato Sinarimbo. Ang endorsement kay Congresswoman Mastura. Nagpasalamat si Bay Dimple dahil labo ang tiwala ng partido sa kanyang kakayahan. Ang SIAP ay isa sa mga alyansang bumubuo sa BARM Grand Coalition. Umagang Balita sa Kings Radio. Oras alas 6:59 ng umaga Philippine Standard Time. Labas na rin pilan. Alamin pa rin natin ang mga report nating mga kasamaan ngayong umaga. Nakasabay pa rin para sa kanilang mga report. Abay, LGBT member natagpuang patay at hulog sa kanal kasama ang kanyang motorsiklo dyan sa Libungan, North Cotabato. Dito report alamin natin mula kay Edgar Cabanyo. Kings Radio Report. Wala nang buhay na matagpuan alas 5 ng umaga kahapon, Setyembre 8, 2024, ang isang miyembro ng LGBT sa irrigation canal ng Barangay Abaga, Libungan, Cotabato. Sa spot report ng PNP Libungan, isang concerned citizen ang tumawag sa kanilang himpilan upang ipaalam ang tungkol sa natagpuang bangkay. Agad na responde sa lugar ang duty investigator at alert team ng Libungan Municipal Police Station upang magberipika. Sa pagsiyasat ng mga investigador, kinilala ang nasabing biktima na si Jeffrey Lachica Ontal, 33 anyos, LGBT member at residente ng Proc 5 Barangay Villarica, Misayap, Cotabato. Malabas din sa pag-imbestiga na alas 2 ng madaling araw na umalis si Jeffrey sa isang inuman sa Barangay Poblasyon Libungan kasama ang umano'y mga kaibigan. Sakay ng kanyang kulay na itim Yamaha Mio na motorsiklo si Jeffrey at pagdating sa bahagi ng irigasyon ng Barangay Abaga ay pinaniniwalaang nauntog siya sa simentadong daan at nahulog sa irigasyon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng Libungan PNP at inaalam kung walang foul play sa nasabing insidente. Yan ang report, Edgar Cabanyo para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Mid-Sayap Tourism Division naghanda na ng mga aktibidad sa pagdiriwang ng buwan ng turismo.
May detalye ang ating kasamang si Marcel Bayuna. Sel, report mo yan, Sel. Bilang pakikisa ng lokal na pamahalaan ng Mitsayap sa pagdiriwang ng buwan ng turismo ngayong Setyembre, ang Mitsayap Tourism Division ay naghanda ng iba't ibang mga aktibidad na ayon sa temang Tourism and Peace, Bridging Cultures, Building Understanding. Hinihikayat ni Mayor Ruli Sakdalan na lumahok sa Facebook Reels Competition at Mitsayap Sinisaya, documentary film festival na may layuning ipagmalaki at ipakita ang nagiging ganda, kultura at kasaysayan ng bayan ng Mitsayap. Tampok din ang Basic Life Support Training kung saan hinikayat ang mga tourism stakeholders na makilahok upang matutunan ang mahalagang kasanayan sa pagtugon sa mga emerhensiya. Bahagi ito ng bukasyon ng LGU Mitsayap na tiyaking handa at ligtas ang bawat isa, lalo na sa mga lugar na madalas puntahan ng mga turista. Sama-sama nating ipagdiwang ang yaman ng Mitsayap ngayong buwan ng turismo. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, abay extension na Executive Order number 2005 o 2004 ng 058 o pagbabawal sa pagpasok ng mga baboy at may product dito sa bayan ng Mitsayap. Sinuportahan ng BLGU San Pedro Mitsayap. Detalye mga kabayan mula kay Jose Edison Katulong. Kings Radio. Report. Bilang pagsunod sa Executive Order number 2004-058 na kilalang an order extending the implementation of a temporary prohibition of the entry of swine, its products and byproducts until October 5, 2024 upang mapigilan ang pagpasok ng African Swine Fever o ASF dito sa bayan ng Mitsayap ay muling hinigpitan ng mga barangay ng bayan ng Mitsayap ang pagbabantay sa pagpasok nito sa ating bayan. Maging ang pagkatay ng mga alagang baboy ay dadaan lahat sa slaughterhouse upang masigurong ligtas ang taong bayan na bibili at kakain ng karning baboy. Sa naging panayam ng Kings Radio News and Current Affairs kay Barangay Captain Arnold Nonoy Batislaong, agad niyang inalerto ang kanyang mga tauhan sa Barangay San Isidro na lalo pang higpitan ang pagbabantay upang masigurong walang makakalusot na baboy sa kanilang EOR. Ani Batislaong, ang mga constituents na nais magkatay ng baboy kapag may okasyon o may pagbili sa taong bayan ay nangangailangan ng sapat na permiso mula sa LGU Mitsayap upang mabigyan ng sapat na papeles ang kanilang karning ibibenta hindi lamang sa kanilang barangay, sa karating barangay at nasakop lamang ng bayan ng Mitsayap. Ang boses ni Barangay Captain Arnold Nonoy Batislaong. Gasunod lang kami sa executive order usab nga gibaba sa lungsod ni Mayor. O unsa tong executive order nga kuan nga tong dili pwede nga mo sulod diri ang tagalain nga produkto o kung sa may product sa baboy, gituman lang na mo to kung sa'y nakabutang sa executive order. May instruction sa amo ang kung pwede maihaw diri, maligya sa tao, pero within di barangay lang, dili pwede gawas. At sa na-report ako sa Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa iba pa nating mga balita, trabahador huli sa bypass operation ng Pigkawayan PNP. Alamin natin ang detalye ng report mula kay Den Banudan. Den, nagsagawa ng bypass operation ng kapulisan ng Pigkawayan na nagresulta sa matagumpay ng pagkakadakip sa isang suspect na nahuli sa aktong pagkipagugnayan sa pamagitan ng pagbibinta ng illegal na droga, partikular sa Pinruan Street, Poblasyon 1, Pigkawayan, Cotabato, alas 8:48 ng gabi, September 6, 2024. Kinilala ni Pigkawayan YC Chief of Police Major PMA Mark John T. Mutla ang suspect na si Kyle Omar Dato Kali, lalaki, 42 anyos, may asawa, trabahador at residente ng Panso Street, Poblasyon 1, Pigkawayan, Cotabato. Sa nasabing operasyon, na-recover sa posisyon at kontrol ng suspect ang isang piraso ng 500 pesos na ginagamit bilang bypass money at isang piraso ng small size selyadong transparent plastic sachet ng laman ng pinanulaang shabu. Tinatayang street market value na na-recover humigit kumulang 340 piso na may tinatayang timbang na higit kulang 0.5 gramo. Himas Rias ngayon ang suspect habang hinahanda na ngayon ang kasong paglabag sa RA 9165 laban sa suspect para sa pagsampa sa korte. Yan ang report din Banudan para sa Umagang Balita ng Kings Radio. Sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, nurse at Mrs. na nurse may binaril niya sarili niyang asawa. Yan sa may Dumaguete City, Negros Oriental. Alamin natin follow-up report mula kay Dennis Baluntang. Din, balita mo. Kings Radio.
Report. Mrs. nga nurse gipusil patay sa iyang bana sa bagong Taytayan, Barangay Tabuk Tubig, Dakbayan sa Dumaguete, mga alas 6 sa pasado sa gabi ni atong Huwebes, Setyembre 5, 2024. Ang biktima mao ang usa ka 36 anyos nga babayi taga 6667 Buid, Calasiao, Pangasinan, samtang ang suspetsado nga bana sa biktima mao ang usa ka 39 anyos nga lalaki nga taga Barangay Mangnaw, Dakbayan sa Dumaguete. Pareho kini sila nga nurse. Matud pa sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa Dumaguete, nasayran nga sumala pa sa suspetsado nga giingong nagkalalis kini siya sa iyang asawa tungod sa third party og iya kining gipusil og naigo kini sa liog hinungdan sa kamatayon niini. Dugang pa nga mga alas 3:30 na sa kanlawon, Setyembre 6, 2024, nakadawat sa kapulisan o nadawat sa kapulisan ang taho sa maong insidente sa diyang nakit-an ang patayng lawas sa biktima sulod sa sakyanan. Anaa na karon sa kustodiya sa PNP Dumaguete ang suspitsado og kasong murder ang atubangon niini. Nanukan na lang rin sa Kings Radio Chato Negros Oriental, kini si Dennis Baluntang para sa Umagang Balita sa Kings Radio.